So, bago tayo mag-umpisa, batiin po natin yung bawat isa ng magandang umaga. Okay? So, magandang umaga po sa ating lahat. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Hingin po natin ang gabay ng Diyos. Ama naming Diyos na banal, mahabagin at mapagpalang Panginoon na sa amin ay nagmahal at nagligtas. Maraming salamat po sa iyong kamangha-mangha at dakilang pag-ibig po sa amin. Kami na dating makasalanan at nararapat hatulan doon sa walang hanggang impyerno, ay tinubos po ninyo sa pamamagitan ng iyong napakahalagang dugo. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat ikaw yung patuloy na gumagabay at pumapatnubay sa amin upang mamuhay kami ayon sa iyong banal na kalooban. Sa oras na ito, kami po ay nagkatipon-tipon sa pamamagitan po ng biyaya ng Panginoon upang mag-aral ng iyong salita at magkaroon ng fellowship. Pakiusap, samahan po kami ng iyong banal na Espiritu at naway ang iyong kapangyarihan ang kumilos sa bawat isa sa amin upang sa pag-aaral ay maunawaan po ng mga nakikinig yung mga aral na nais mong iparating sa kanila at naway magbigay ito ng aral sa kanila upang mabuhay sila ayon sa iyong banal na kalooban. Ganon din po sa akin, Panginoon. Pakiusap, ilagay po ninyo sa aking mahihinang bibig ang iyong mga salita upang mabanggit ko lamang ang naayon sa katotohanan, ang naayon sa iyong kalooban. Pakiusap, ilagay po ninyo ang iyong kapangyarihan sa iyong salita upang siyang kumipo sa puso ng bawat isa. Maraming salamat po, Panginoon. Ipinagkakatiwala po namin ang oras na ito sa iyong makapangyarihang kamay. Dalangin po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Po. Buksan po natin ang ating Biblia. Sa Genesis chapter 41. Genesis chapter 41. Alam ko po na kabisado po ninyo yung mga aral po dito, pero muli po nating sariwain sa pamamagitan po ng pagtuturo ng Diyos sa araw na ito. Genesis chapter 41 verse 28 hanggang 36. Mahalagang salita po ng Diyos. Genesis chapter 41 verse 28 hanggang 36. Basahin po natin ito ng salitan. Mauna po ako sa verse 28. Ito ang aking sinabi sa Faraon. Ang malapit ng gawin ng Diyos ay ipinaalam niya sa Faraon. Pagkatapos ng mga iyon ay magkakaroon ng 7 taong tagutom at ang lahat ng kasaganaan sa lupain ng Ehipto ay malilimutan at sasalantayin ng tagutom ang lupain. Tungkol sa pag-uulit ng panaginip sa Faraon na makalawa, ito ay nangangahulugan na ang bagay ay itinatag ng Diyos at ito ay madaling gawin ng Diyos. Gawin ng Faraon na maglagay ng mga tagapamahala sa lupain at kunin ang 5 bahagi ng bunga ng lupain ng Ehipto sa loob ng 7 taong kasaganaan. Ang pagkain ay magiging laan para sa lupain sa 7 taong tagutom na mangyayari sa lupain ng Ehipto upang huwag mapuksa ang lupain dahil sa tagutom. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat. Okay? Pag-aaralan po natin yung nangyaring tagutom, nangyaring kasaganaan at yung tagutom nung panahon po ni Jose. Nangyari po ito doon sa Ehipto, pero hindi lamang po siya nangyari sa Ehipto, kundi nangyari po siya sa buong mundo. Kaya nga, isang beses, yung buong mundo ay nagkaroon po ng matinding tagutom. Sa pamamagitan ni Jose, ginamit po siya ng Diyos upang mailigtas yung lahat ng mga tao. Okay po?
So pag-aaralan po natin yung pinamagatang ang masaganang ani at ang matinding tagutom. Mahalaga yung aral na ito upang sa ganun makita din po natin sa anong panahon po tayo nabubuhay at kung sa anong uri ng buhay po dapat tayo mabuhay, naghahanda para po sa pagdating ng Panginoong Heso Kristo. So gaya ng alam po natin, ang bansang Israel ay bayang pinili po ng Diyos. Ibinigay po ng Diyos yung pangako kay Abraham nung siya ay tawagin mula sa Ur of Chaldeans. Okay? Ngayon, si Abraham, nagkaroon siya ng anak, si Isaac. Pagkatapos si Isaac, nagkaroon ng anak, si Jacob. Si Jacob, nagkaroon po ng 12 anak, siya po ay 12 anak at sila po yung bumubuo sa 12 lipi ng Israel. Panlabing-isa, ito pong si Jose. Alam po natin kung ano yung kwento ng kanilang pamilya, si Jose ay paboritong anak ni Jacob. Tama po ba? Dahil sa siya ay paboritong anak ni Jacob, kinamuhian po siya ng kanyang mga kapatid. Kinapuputan po siya ng kanyang mga kapatid. Isa pa, siya po ay mayroong isang panaginip. Nung ibahagi niya ito sa kanyang mga kapatid, labis na napuot sa kanya yung kanyang mga kapatid. Kaya nga, isang araw, habang sila ay nagpapastol sa Dotan, inutusan ni Jacob si Jose upang tignan sila. At sabi, tignan mo yung kalagayan nila. Ngayon, nung makita nila si Jose na paparating sa kanila, sabi ng kanyang mga kapatid, patayin natin siya. Gumawa sila ng masamang plano para kay Jose. Nagplano sila na patayin siya. Kaya nga nung una, binalak nilang patayin siya, kaya inihulog nila siya dun sa balon na walang tubig. Pero paglaon, nagbago yung kanilang isipan. Sabi ni Judah, huwag natin siyang patayin, kundi ibenta natin siya at huwag tayong magkaroon ng pagkakasala laban sa kanya dahil siya ay ating kapatid at laman. Ang gawin na lang natin, ibenta natin siya. Kaya nga, siya ay ibinenta nila. Sakto pa parating yung mga Ishmaelita. Ibinenta nila siya sa mga Ishmaelita. Yung mga Ishmaelita papunta sa Ehipto. Doon sa Ehipto, ibinenta siya bilang isang alipin. Naging mahirap yung kanyang buhay po doon. Isang bagay pa, habang siya ay naglilingkod bilang isang alipin, pinagbintangan siya sa panggagahasa. Kahit wala siyang kasalanan, ikinulong po siya. Pero kahit dun sa kulungan, laging kasama siya ng Panginoon. Lagi siyang tinutulungan ng Panginoon. Tingnan po natin yung Genesis chapter 39. Genesis chapter 39, atras po tayo. Verse 20. Babasahin ko po hanggang 21. Kinuha si Jose ng kanyang Panginoon at inilagay sa bilangguan sa lugar na pinagkulungan ng mga bilanggo ng hari. Subalit kasama ni Jose ang Panginoon at nagpakita sa kanya ng tapat na pag-ibig at pinagkalooban siya ng biyaya sa paningin ng bantay sa bilangguan. Basahin po natin yung verse 23, sabay-sabay, 3, 2, 1. Hindi pinakialaman ng bantay sa bilangguan ang anumang bagay na nasa pamamahala ni Jose, sapagkat ang Panginoon ay kasama niya. Anumang kanyang ginagawa ay pinagpapala ng Panginoon. Si Jose, pinagpapala ng Panginoon. Kahit na siya ay nakaranas ng maraming kahirapan, pinagbintangan siya, pero ito yung mahalaga, sa buhay po niya, kasama niya ang Panginoon. Si Jose, siya po ay anino ng mga taong naligtas. At ang kanyang buhay, anino din po ng buhay ng mga taong naligtas. Tayo po ay mga taong naligtas. Tama po ba? Pero ang buhay po natin ngayon at yung buhay po natin noon, magkaiba. Kung titignan po natin, yung buhay po natin ngayon bilang mga taong naligtas, ibang-iba sa buhay po natin bago po tayo maligtas. Dati nabubuhay po tayo para lamang sa gusto natin. Dati nabubuhay po tayo, ginagawa natin
yung alam nating makakapagpasaya po sa atin. Walang ibang pwedeng makialam sa kung ano yung gusto po nating gawin. Yung buhay po natin ay buhay ng makasalanan. Dati, tama po ba? Buhay ng makasalanan at patungo sa kapahamakan. Nag-e-enjoy po tayo sa buhay natin. Subalit hindi natin alam, yung buhay pala natin na yun ay daan papunta sa kapahamakan. Patungo sa pagkapuksa. Pero nung maunawaan po natin yung biyaya ng kaligtasan, yung buhay po natin talagang nagbago. Iba na po yung naging buhay po natin ngayon at yung buhay po natin noon. Ito ay dahil naunawaan po natin yung biyaya ng Diyos, yung kaligtasan sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Tignan po natin yung Efeso. Efeso chapter 1. Efeso chapter 1. Sa verse 5 at verse 6. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Tayo'y itinalaga sa pagkukupkup upang maging kanyang mga anak sa pamamagitan ni Hesukristo ayon sa kabutihan ng kanyang kalooban, para sa ikapupuri ng kanyang maluwalhating biyaya na ipanagkaloob niya ng walang bayad sa atin sa pamamagitan ng minamahal. Dahil sa kasalanan, kaya nga tayo ay nakatakdang hatulan dun sa walang hanggang impyerno. Subalit, sa pamamagitan po ng biyaya ng Diyos, isinugo niya yung kanyang bugtong na anak, isinugo niya ang Panginoong Hesukristo upang iligtas po tayo. Sabi sa Roma chapter 6 verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Para mabayaran yung kabayaran sa kasalanan po natin, dapat merong isa na mamatay. Kaya pumunta siya dito sa mundong ito upang bayaran yung kabayaran sa kasalanan po natin sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. At sa Hebreo chapter 9 verse 22, at kung walang pagdanak ng dugo ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Bayad ng kasalanan ay dapat merong kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat merong dumanak na dugo. Yun yung dugo ng Panginoong Hesukristo. Hinihingi po ng Diyos yung bayad sa ating mga kasalanan. Ito yung kanyang kamatayan at ang pagdanak ng kanyang dugo. Sa verse 7, basahin po natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Sa Kanya'y mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo, na kapatawaran ng ating mga kasalanan, ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya. Okay? Sabi dito, sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Hesukristo, napatawad lahat ng ating mga kasalanan. Nang marinig po natin ito at sampalatayanan, tayo po ay naligtas. Okay? Masaya tayo. Dahil hindi na tayo hahatulan dun sa walang hanggang impyerno. Masaya tayo dahil yung kasalanan na dapat magdala sa atin sa kapahamakan, hinugasan na pala ng Panginoong Hesukristo. Masaya po ba kayo? Sure po ba? Okay. Masaya tayo dahil sa biyaya ng kamanghamanghang biyaya ng Panginoon. Pero kagaya kay Jose, kahit na tayo ay naligtas, tayo pa din ay mahaharap sa maraming mga pagsubok, mahaharap sa maraming mga kahirapan. Sinasabi ng Biblia na habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito, tayo ay makakaranas ng maraming mga kahirapan hanggang sa tumayo tayo sa harapan ng Diyos o hanggang sa pagdating ng Panginoong Hesukristo, hindi nawawala yung kahirapan. Hindi nawawala yung pagsubok. Hindi nawawala po yung mga problema po natin sa buhay. Pero sa lahat ng mga iyon, kahit magkaganon pa man, kailangan po nating magpatuloy. Bilang mga Kristiyano, sana'y huwag po nating kalimutan yung isang napakahalagang katotohanan na lahat ng mga Kristiyano
tayo'y laging kasama po ng Diyos. Laging tinutulungan po ng Diyos. Sa lahat ng pagsubok, laging kasama po natin ang Diyos. Sa Kawikaan, chapter 10, verse 25, meron pong sinabi po dito, pagdaan ng unos, ang masamay na paparam, ngunit ang matuwid ay matatatag magpakailanman. Tingnan po natin. Kawikaan, chapter 10, verse 25. Bilang mga taong naligtas, lagi po sana natin itong alalahanin. Basahin po natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Pagdaan ng unos, ang masamay na paparam, ngunit ang matuwid ay matatatag magpakailanman. Ang masama tumutukoy sa mga taong hindi naligtas. Samantalang ang matuwid tumutukoy naman po sa mga taong ligtas. Kapag dumating ang pagsubok, magkakaroon po ng pagkakaiba sa pagitan ng mga taong naligtas at sa pagitan ng hindi naligtas. Sabi po dito, ang hindi naligtas mapaparam, ngunit ang mga taong naligtas matatatag. Bakit po? Ano yung dahilan? Dahil kasama natin ang Panginoon. Lagi po natin itong tatandaan. Tingnan din po natin. Unang Pedro, chapter 5. Unang Pedro, chapter 5, verse 10. Basahin din po natin, sabay-sabay, 3, 2, 1. At pagkatapos na kayo'y magdusa ng sandaling panahon, ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag tungo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo, ay siya ring magpapanumbalik, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. Ano yung sabi po ng Biblia? Sabi ni Apostol Pedro, pagkatapos na kayo'y magdusa ng sandaling panahon. Ibig sabihin po nito, sa buhay po ng mga Kristiyano, hindi nawawala yung pagdurusa. Sa buhay po natin, bilang mga taong naligtas, hindi nawawala yung pagdurusa. Pero isa lamang po yung napakahalaga, pribilehiyo na ibinigay po sa atin. Ano yung sabi po dito? Siya ring magpapanumbalik, magpapatibay at magpapalakas sa inyo. Ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag, ay siya ring magpapanumbalik, magpapatibay at magpapalakas sa inyo. Ito po yung pribilehiyo po natin. Na kahit na tayo makaranas ng maraming kahirapan, ang Diyos yung laging tumutulong po sa atin. Merong Diyos na tumutulong po sa atin. Huwag po natin itong kalimutan. Pero minsan, kapag dumating yung pagsubok, parang wala tayong Diyos. Pero si Jose, sa buong buhay po niya, nagtiwala lamang po siya sa Diyos. Kahit siya ay nahirapan, hindi siya tumingin sa sitwasyon. Hindi siya tumingin sa kalagayan ng kanyang buhay, sa kanyang kahirapan. Bagkus, tumingin po siya sa Diyos. Dahil dito, sa lahat ng kanyang mga problema, lagi po siyang tinutulungan. Hindi siya nawalan ng loob kahit na nahihirapan na po siya. Bakit? Yung Diyos, yung palagi niyang kasama. Kaya nga, nung dumating yung pagkakataon na kung saan pwede na siyang makalaya, nagawa niyang papurihan yung Panginoon. Balikan po natin yung Genesis. Genesis, chapter 41. Verse 16. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1.
Sumagot si Jose sa Faraon na sinasabi, "Hindi ako, ang Diyos ang sasagot sa kapayapaan ng Faraon." Sabi ni Faraon sa kanya, "Narinig ko na kaya mong magpaliwanag ng panaginip." Nung time na ito, na naginip yung Faraon, isang panaginip na walang makapagpaliwanag at labis na nabagabag yung kanyang puso. At yung panaginip niya may kaugnayan po sa sitwasyon po ng buong mundo. Walang makapagpaliwanag ng kanyang panaginip, pero may nagsabi sa kanya, merong isang alipin, isang Hudyo, na kayang magpaliwanag. Dahil dito, pinatawag ni Faraon. At sabi niya kay Jose, narinig ko na may kakayahan kang magpaliwanag ng mga panaginip. Dito, kung normal lang na tao si Jose, maaaring lumaki yung puso niya. Lumaki yung tenga niya. Ay, opo, Panginoon, mahal na hari, kaya ko ngang magpaliwanag. Ano ba yung panaginip mo at ipapaliwanag ko? Pero ano yung sabi po ni Jose? Hindi ako. Ang Diyos ang sasagot sa kapayapaan ng Faraon. Bakit? Paano po niya nagawa yung bagay na ito? Hindi nakalimutan ni Jose na ang laging tumutulong sa kanya sa gitna ng kahirapan, walang iba kundi ang Diyos. Walang iba kundi ang Diyos. Kaya nga sabi niya, hindi ako. Ang Panginoon yung sasagot. Wala akong kakayahan. Ang Panginoon yung may kakayahan. Unang-una, ibinigay po ni Jose yung kaluwalhatian sa Diyos. Kung lagi-lagi po nating iniisip na ang Diyos yung laging tumutulong po sa atin sa lahat ng buhay po natin, hindi po natin makakalimutan yung Diyos na siyang nagbibigay po sa atin ng hindi po natin maibibigay po natin yung kaluwalhatian lamang sa Diyos. Kung lagi-lagi yung Diyos, yung iniisip natin na siya yung tumutulong sa atin, yung kaluwalhatian maibibigay po natin sa Diyos. At hindi po natin maaangkin yung kaluwalhatian na iyon. Lagi po natin itong tatandaan. Ngayon po, sa mga talatang binasa po natin, pag-aralan po natin yung ilan sa mahahalagang aral na magbibigay po sa atin ng kalakasan upang malaman po natin ano ba yung dapat po nating gawin sa panahon po natin ngayon. Gayong alam po natin kung ano yung paparating sa kinabukasan. Okay? 41 verse 28 hanggang 29 at 31. Basahin ko pong muli. Ito ang aking sinabi sa Faraon, ang malapit ng gawin ng Diyos ay ipinaalam niya sa Faraon. Magkakaroon ng 7 kasaganaan sa buong lupain ng Ehipto. Magkakaroon ng mga iyon. Pagkatapos ng mga iyon, magkakaroon ng 7 taon tagutom at ang lahat ng kasaganaan sa lupain ng Ehipto ay malilimutan at sasalantayin ng tagutom ang lupain. Sa verse 31, ang kasaganaan sa lupain ay hindi maaalala dahil sa tagutom na susunod, sapagkat ito'y magiging napakatindi. Nanaginip yung Faraon, magkakaroon ng masaganang ani, pagkatapos magkakaroon ng matinding tagutom. Halimbawa po, walang may kakayahang magpaliwanag po nito. Halimbawa po, walang makapagpaliwanag ng panaginip at kahit na kayang ipaliwanag ni Jose ay hindi niya pinaliwanag ano yung mangyayari. Maaari po, mapapahamak yung buong mundo. Mapapahamak yung buong mundo, mamamatay yung buong mundo. Yung kasaganaan at yung pag-aani, siguradong darating. At yung mga tao, mag-e-enjoy po doon sa kasaganaan na iyon. At ano yung gagawin po nila? Magsasayang ng magsasayang. Bakit hindi nila alam? Meron palang paparating na tagutom. Pagdating po noon, pag dumating na yung tagutom, pag pumasok na yung tagutom,
Dahil hindi sila nakapag-ipon, mamamatay po sila. Mamamatay yung buong mundo. So tignan po natin ito. Ano yung aral po sa likod po nito? Maaari, alam na po ninyo. Ang panaginip, ito po ay naglalaman po ng mabuting balita at masamang balita. 7 taon ng masaganang ani, ito po yung panahon ng biyaya. 7 taon ng matinding tagutom, ito yung mangyayaring matinding kapigatian hanggang sa mapunta sa impyerno. Ang pag-iipon po natin, yung panahon ng pag-iipon sa panahon ng masaganang ani, ito po ay sumisimbolo sa pag-i-evangelize po natin ng mga naliligaw na kaluluwa. Naintindihan po ninyo? Yung masaganang ani, ito po ay sumisimbolo sa panahon po natin ngayon. Tayo po ay nabubuhay sa panahon ng biyaya. Sa panahon ng biyaya na kung saan dapat po tayong mag-ani ng maraming mga naliligaw na kaluluwa. At dapat po natin itong gawin. Dapat po tayong magmadali. Bakit? Paparating yung matinding kapighatian. Paparating yung panahon na kung saan hindi na tayo pwedeng makapag-ani. Sa John chapter 3, verse 3, sumagot sa kanya si Jesus, "Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, maliban ang isang tao ipanganak na muli, ay hindi niya makikita yung kaharian ng Diyos." Dito po sa John chapter 3, verse 3, nandito din po yung magandang balita, nandito din po yung masamang balita. Ano yung magandang balita? Tayong lahat ay makasalanan at nararapat matapon doon sa walang hanggang impyerno. Pero may paraan para tayo ay makatakas po doon. Ano yun? Dapat po tayong maipanganak na muli. Sa English, dapat po tayong ma-born again. Pero meron din naman pong masamang balita na kapag ang isang tao ay hindi maipanganak na muli, mapupunta po siya sa impyerno. At doon sa impyerno, wala na siyang pagkakataon upang makaalis. Ano yung kailangan po natin gawin? Bilang mga taong naligtas, kung paanong si Jose ay isinugo, dapat din po tayong mag-evangelize. Dapat po nating gawin yung makakaya po natin. Dapat nating iligtas yung mga kaawa-awang naliligaw na kaluluwa upang sila din po ay makatakas dun sa walang hanggang impyerno. Ngayon, kung hindi natin ipapangaral yung mabuting balita at magbabala sa kapahamakang darating sa susunod na panahon, maraming mga tao yung mapapahamak. Nang panahon po ni Jose, binigyan siya ng karunungan upang maipaliwanag yung paniginip po ng Faraon, upang maipaliwanag yung kasalukuyang, yung paparating na sitwasyon. May masaganang ani. Pero kasunod ng masaganang ani, merong tagutom, matinding tagutom. Kailangan nating mag-ipon. Kung hindi, mamamatay lahat ng mga tao. Binigyan din po tayo ng pagkaunawa sa kung ano yung panahon natin ngayon at sa kung ano yung paparating na panahon. Ano yung panahon natin ngayon? Ito po yung masaganang ani. Ito yung panahon ng biyaya na kung saan pwedeng lahat ay maligtas. Pwedeng maligtas yung maraming mga tao. Pero kung babaliwalain po natin, kung sasayangin po natin yung panahon na ito, darating yung tagutom. Darating at darating po yun. Yun yung kailangan po nating paghandaan. Dapat po nating ipaalam sa mga tao, sa paligid po natin, yung paparating na kapahamakan. Paano po? Alam ko po, bukas magkakaroon po kayo ng Grand Bible Seminar. Kailangan po natin silang imbitahin para pumunta po dito. Okay po? So ngayon, isa sa mahalagang aral, doon po sa natutunan po natin ngayon, merong
mabuting balita at merong masamang balita. Kagaya din po ng panahon natin ngayon, merong masaganang biyaya, pero paparating yung walang hanggang kapahamakan. At ano yung kailangan po nating gawin? Kailangan po nating mag-evangelize. Pangalawa, sa mga aral po dito, sa mga talatang binasa po natin, kailangan po nating malaman kung ano po yung layunin po ng isang Kristiyano. Kailangan po nating maunawaan ano ba yung layunin ng buhay po natin. Si Jose, anino ni Jesus. Isinugo ng Diyos si Jesus, isinugo ng Diyos si Jose dun sa Ehipto para sa napakahalagang layunin. Ito ay upang magligtas ng buhay. Isinugo din po ng Diyos si Jesus dito sa mundong ito para sa isang napakahalagang layunin. Parehas upang magligtas ng buhay. John chapter 3 verse 16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na isinugo niya ang kanyang tanging anak upang ang sinumang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang Panginoong Jesucristo sa isang layunin. Iligtas ang buhay upang sila ay huwag mapahamak. Mapahamak saan? Sa impyerno. Ito yung purpose po ng Diyos. Ito yung kalooban ng Diyos. Magligtas ng buhay. Magligtas ng buhay. Ganun din, si Jose, sumisimbolo din po sa mga taong naligtas. Kung paanong si Jose ay isinugo upang magligtas ng buhay, isinusugo din po tayo upang magligtas ng buhay. Inuutusan tayo ng Diyos na ipangaral ang Ebanghelyo sapagkat sa pamamagitan po nito, maaari po silang maligtas dun sa tiyak na kapahamakan. Sinabi po ni Jesus dun sa Marcos chapter 16 verse 15, at sinabi niya sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Ito yung purpose po ng Diyos. Tayong mga taong naligtas, isinusugo ng Diyos upang ipangaral yung Ebanghelyo. Pagkatapos po nating maligtas, bakit po tayo hinahayaan ng Diyos na mabuhay pa dito sa mundong ito? Bakit pinapanatili ng Diyos yung buhay po natin dito sa mundong ito? Para po ba mabuhay lamang para sa mundong ito? Para po ba magpatuloy na mabuhay dito sa mundong ito? Hindi po sa ganon. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit pinapanatili ng Diyos na mabuhay po tayo dito sa mundong ito ay upang luwalhatiin po natin yung Diyos sa pamamagitan po ng buhay natin. At sa pamamagitan din po ng buhay natin, magligtas din po ng mga naliligaw na kaluluwa. Lagi po natin itong tandaan. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit ipinapahintulot ng Diyos na mabuhay pa tayo dito sa mundong ito ay upang magligtas ng mga naliligaw na kaluluwa. Naintindihan din po ito ni Apostol Pablo. At alam din po ito ni Apostol Pablo. Alam ni Apostol Pablo yung layunin ng kanyang buhay. Kaya nga sa buong buhay po niya, wala siyang ibang ginawa. Ipinangaral lamang yung Ebanghelyo. Buksan po natin sa Gawa. Gawa chapter 20. Gawa chapter 20. Verse 24. Alam na po natin yung talatang ito. Gawa chapter 20.
verse 24. Basahin po natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Ngunit hindi ko itinuturing ang aking buhay na mahalaga sa aking sarili upang maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatotoo sa magandang balita ng biyaya ng Diyos. Sinabi ni Apostol Pablo na ang tanging dahilan kung bakit siya nagpapatuloy mabuhay ay upang maipangaral yung Ebanghelyo, upang magpatotoo ng magandang balita ng biyaya po ng Diyos. Sa madaling salita, nabubuhay lamang po siya para ipangaral yung Ebanghelyo. Nabubuhay lamang po siya upang magligtas ng mga naliligaw na kaluluwa. Ganun din po tayo. Tama po ba? Ito din po ba yung layunin ng buhay po natin? Ito din po ba yung kinikilala nating layunin ng buhay natin kaya tayo nagpapatuloy dito sa mundong ito? Kaya tayo nabubuhay pa dito sa mundong ito? Ito yung pinaka number 1 na dahilan kung bakit pinapahintulot ng Diyos na mabuhay pa tayo dito sa mundong ito upang magligtas ng mga naliligaw na kaluluwa. Lagi po natin itong tatandaan. Nabubuhay po tayo dito sa mundong ito hindi upang mag-enjoy sa mga bagay dito sa sanlibutan. Nabubuhay tayo dito sa mundong ito upang gawin yung kalooban po ng Diyos. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang aking pagkain ay gawin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawain. Ano po yung ating gawain? Gawin yung kalooban ng Diyos. Ano yung kalooban ng Diyos? Unang Timoteo chapter 2 verse 14. Unang Timoteo chapter 2 verse 4. Na nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Ano yung kalooban po ng Diyos? Na ang lahat ng tao ay maligtas. Sabi ni Jesus, ang aking pagkain ay ang gawin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawain. Ang layunin kung bakit nabubuhay tayo dito sa mundong ito ay upang magligtas ng mga naliligaw na kaluluwa. Kung binigyan po tayo ng Diyos ng buhay sa loob lamang ng 1 linggo, ang 1 linggo na yon, ang layunin ay upang makapagligtas ng mga naliligaw na kaluluwa. Ang layunin ay upang maluwalhati po yung pangalan po ng Diyos. Sa awit, 118, verse 17, ano po yung nakasulat po doon? Hindi ako mamamatay, kundi mabubuhay, at ang mga gawa ng Panginoon ay isasalaysay. Ang sumulat ng awit 118, alam din po niya yung layunin ng kanyang buhay. Alam din po niya kung bakit siya nabubuhay. Ito ay upang isalaysay yung gawa ng Panginoon. Ano yung ginawa ng Panginoon po sa atin? Iniligtas po niya tayo sa tiyak na kapahamakan. Iniligtas po niya tayo doon sa walang hanggang impyerno, sa daan patungo sa walang hanggang impyerno. Yun po yung kailangan din po natin gawin, na sana magamit yung buhay po natin para magligtas din ng mga iba pang naliligaw na kaluluwa. Hindi ako mamamatay, kundi mabubuhay, at ang gawa ng Panginoon ay isasalaysay. Inuutosan po tayo ng Diyos na ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng mga nakaawa-awang naliligaw na kaluluwa upang sila din po ay maligtas. Ngayon po, ano dapat yung maging pag-uugali ng mga Kristiyano? So merong paparating na tagutom, merong paparating. Ngayong panahon natin, masaganang biyaya at merong paparating na kapahamakan. Ano yung kailangan nating gawin? Ipangaral yung Ebanghelyo. Pinaka number 1 na layunin ng isang Kristiyano mangaral ng Ebanghelyo. Ngayon, ano yung pag-uugali na dapat taglayin ng isang Kristiyano? Ano yung pag-uugali po natin na dapat po nating taglayin? Balikan po natin. Genesis chapter 41.
Genesis chapter 41. Verse 29 at verse 30. Basahin po natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Magkakaroon ng 7 taong kasaganaan sa buong lupain ng Ehipto. Pagkatapos ng mga iyon, magkakaroon ng 7 taong tagutom, at ang lahat ng kasaganaan sa lupain ng Ehipto ay malilimutan at sasalantain ng tagutom ang lupain. Magkakaroon ng 7 taong kasaganaan. Pagkatapos magkakaroon ng 7 taong tagutom. At yung 7 taon na masaganang ani, hindi na yun maaalala pa. Makakalimutan na iyon. Pagkatapos ng masaganang ani, yung malaking, matinding tagutom. At ano yung ginawa po ni Jose nung panahon na iyon? Ano yung ginawa po ni Jose? Sa panahon ng masaganang ani, merong darating na tagutom. Kaya nga kailangang mag-ipon. Ito yung mungkahi ni Jose. Alam po ni Jose kung gaano kaseryoso yung paparating na tagutom. Kaya nga ano yung ginawa po niya? Siya po ay naghanda. Sa verse 47, sabi po dito, ang lupa ay nagbunga ng sagana sa loob ng 7 taon ng kasaganaan. Ang lupa ay nagbunga ng sagana. Gaya ng ipinaliwanag po ni Jose, nagkaroon ng masaganang ani. 48, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. At tinipon niya ang lahat ng pagkain sa loob ng 7 taon na may kasaganaan sa lupain ng Ehipto. At inimbak ang pagkain sa mga bayan, ang pagkain sa mga bukid na nasa palibot ng bawat bayan ay inimbak sa bawat bayan. Ano yung ginawa po ni Jose? Para makapaghanda sa matinding taggutom, gumawa po siya ng maraming imbakan. Tama po ba? Gumawa siya ng maraming imbakan. Kahit na merong napakasaganang ani, kung walang imbakan, magiging useless din po ang lahat. At dapat yung gagawin niyang imbakan, sapat para matustusan yung pangangailangan po nila sa 7 taong matinding tagutom. Hindi lang dapat sumapat, dapat itong sumobra. Naintindihan po ninyo? Ang ibig sabihin, naghanda po siya ng maigi. Darating yung matinding tagutom. At yung panahon ng masaganang ani, ito ay paghahanda. Ganon din, upang makapag-ani ng mga naliligaw na kaluluwa, kailangan din po nating maghanda. Kaya sa Grand Bible Seminar, inihahanda natin yung lahat ng mga bagay, mga kailangan. Pero isang bagay na dapat po nating ihanda, yung ating puso. Ano yung puso? Pusong nagnanais makibahagi sa lahat ng gawain. Pusong nagnanais magsakripisyo. Puso na nagkakaisa. Isang layunin, isang nagkakaisang isipan. At kailangan gawin po ito ng lahat ng mga brothers and sisters ng Castillejos. Tama po ba? Kailangan po nating gawin ng sama-sama. Kailangan po ninyong gawin ng sama-sama. Isa pa, habang pinag-aaralan ko po ito, meron akong isang na-realize. Para makapag-ani po tayo ng maraming mga naliligaw na kaluluwa, naisip ko, yung pagtatayo ng imbakan, ito ay kagaya po ng pagtatatag ng church. Okay? Para mas marami pang naliligaw na kaluluwa ang maligtas, kailangan
magtatag ng marami pang mga churches. Nang maligtas po ako, dito sa Zambales, dalawa lang po yung church. Yung Castilleos Church at yung Subic Church. Subalit sa pamamagitan po ng biyaya ng Diyos, nagtatag po siya ng dalawang church. Yung San Narciso Church at yung Iba Church. Pero sapat na po ba? Hindi pa. Ilan po yung munisipyo po ng Iba? 14? 14? So ibig sabihin, dapat po tayong manalangin upang ang Diyos magtatag pa ng mas marami pang mga churches. Hindi sapat yung 4. Para makapagligtas pa ng mas maraming naliligaw na kaluluwa dito sa buong Zambales, kailangan maraming maitatag po na church. At dapat po tayong patuloy na manalangin para sa mga iyon. Okay po? Kailangan po nating manalangin para po sa iyon, sa mga iyon. Okay. Narinig ko yung Grand Bible Seminar na gagawin po bukas. Naniniwala po ako na yung mga brothers and sisters ng Castilleos Church masigasig para po sa pag-i-invite. Alam kong ginawa po ninyo yung makakaya po ninyo para makapag-invite ng mga naliligaw na kaluluwa. Pero dapat po tayong magpatuloy. Hindi po dapat tayo huminto. Marami na kaming na-invite. Marami na kaming na-invite, kaya nga sapat na iyon. Hindi po. Kailangan pa din po nating magpatuloy. At dapat po natin silang imbakin sa imbakan. Saan yung imbakan? Yung Castilleos Church. Dapat natin silang iimbak. Okay po? Isa pang attitude ng isang Kristiyano na makikita po natin bilang aral dito po sa talatang binasa po natin, yung pagiging masipag po ni Jose. Napakasipag po ni Jose. Ganun din, bilang isang Kristiyano na inatasan ng isang napakahalagang layunin, dapat din po tayong maging masipag. Tingnan po natin, Genesis 41 verse 49, chapter 41 verse 49. Basahin po natin, sabay-sabay, 3 to 1. Si Jose ay nagimbak ng napakaraming trigo na gaya ng buhangin sa dagat hanggang sa huminto siya sa pagtatala nito sapagkat hindi na ito mabilang. Sabi po dito, si Jose ay nagimbak ng napakaraming trigo hanggang sa huminto siya sa pagtatala. So dito po, makikita po natin kung gaano kasipag si Jose. Napakasipag po ni Jose sa kanyang gawain. Maaari, ito yung nakita po ng Diyos, kaya siya yung pinili at isinugo dun sa Ehipto. Sabi niya, nag-imbak ng maraming trigo na gaya ng buhangin sa dagat. Hindi siya tumigil. Hanggang sa matapos po yung panahon ng masaganang ani, hindi po siya tumigil. Yung masisipag na tao, tanging yung mga masisipag na tao, sila lamang po yung makakagawa po nito. Sabi dito, nag-imbak ng napakaraming trigo na gaya ng buhangin sa dagat hanggang sa huminto siya sa pagtatala. Ano yung ginawa po niya? Huminto po ba siya sa pag-iimbak? Ano yung ginawa niya? Ang sabi, huminto siya sa pagtatala. Maaari, nung una, inililista niya lahat nung iniimbak. 1 sako, 2 sako. So marami na siyang inimbak. Nung hindi na kayang ilista, tumigil na po siya sa pagtatala. Pero yung pag-iimbak, nagpapatuloy pa din. Ibig sabihin, sapat na, sobra-sobra na. Pero nagpatuloy pa din po sila sa pag-iimbak. Ganun din po sa atin. Hanggang sa matapos yung panahon ng biyaya, dapat huwag po din tayong tumigil. Kung titignan po natin, maaari
Sa kasaysayan ng Castillos Church, yung bilang po natin ngayon, mas marami ng higit kaysa noon. Pero kontento na po ba tayo? Hindi po dapat. Kailangan po nating magpatuloy. Lagi din po nating tandaan yung bilang po natin sa ngayon ay wala lang kumpara sa bilang ng buong tao dito po sa Castillejos, sa buong Zambales. Wala lang po ito. Marami pang mga tao yung kailangan pong evangelize. Kailangan po nating magpatuloy. Maliwanag po ba? May na-invite na akong isa. Sapat na iyon. Hindi po dapat ganun. Gawin po natin yung makakaya po natin upang mag-evangelize ng isa pa. Ng isa pa. Ng isa pa. Ng isa pa. Okay po? Hanggang sa dumating ang Panginoong Jesucristo. Hanggang sa matapos po yung biyaya. Panahon ng biyaya. May ilang mga brothers and sisters masipag sa pag-i-invite. So hindi sila tumitigil sa pag-i-invite. Pero kung may mga brothers and sisters na ayaw man lang mag-invite, hindi po ito maganda. Kailangan po nating magkaisa. May mga brothers and sisters, buo yung puso na makibahagi para sa Grand Bible Seminar. Iniaalay nila yung kanilang oras para po magsakripisyo para makapagligtas ng mas maraming mga naliligaw na kaluluwa. Pero kung may mga brothers and sisters na hindi pa handa yung puso hanggang sa ngayon, kailangan italaga po ninyo yung puso po ninyo. Kailangan kong sumama. Kailangan kong makibahagi. Dapat ihanda po natin yung puso po natin. Ihanda po ninyo yung puso po ninyo. Dapat po tayong makibahagi. Kagaya ni Jose, dapat din po tayong maging masipag. Sa kasipagan po, itinuro po ito sa atin ni Jesus. Kung babasahin po natin yung Mateo chapter 14, makikita po natin kung gaano naging masipag si Jesus. Gaano po ba naging masipag si Jesus? Sa hapon, nagpagaling siya ng may sakit. Nangaral po siya. Nagpakain siya ng maraming mga tao. 5,000 katao, nagpagaling siya ng maraming mga tao. Pagkatapos po noon, hanggang inabot po siya ng gabing-gabi na. Nang madaling araw na, umalis siya, pumunta siya sa bundok upang manalangin. Pagkatapos niyang manalangin, nung umalis na yung kanyang mga alagad, naglakad siya sa tubig. Pagdating nila sa pampang, may mga taong naghihintay sa kanya. Ano yung ginawa niya? Nangaral ulit, nagpagaling ng mga may sakit. So makikita po natin yung kasipagan ni Jesus. Hindi siya huminto. Gaya nito, alam po natin yung paparating. Alam nating malapit na yung katapusan ng panahon. Kagaya ng kasipagan ni Jose, kagaya ng itinuro po sa atin ni Jesus, dapat din po tayong maging masipag sa pagliligtas ng mas marami pang naliligaw na kaluluwa. Dapat may alay po natin yung puso po natin para mag-invite pa ng mas marami pa. Kung meron ng sapat, kailangan pa ng marami pa. Kapag kayong buhay po natin, o naging masipag po tayo sa pag-evangelize, ang Diyos nalulugod po sa atin. Dahil sa kasipagan po ni Jose, ang Panginoon nalugod sa kanya. Nalugod sa kanya ang Panginoon. Lahat ng mga lingkod ng Diyos na masisipag, mahalaga sa paningin po ng Diyos. Ganun din, kung magiging masipag po tayo para sa gawain ng Panginoon at sa pagliligtas ng mas marami pang naliligaw na kaluluwa, malulugod din po sa atin yung Panginoon. Tignan po natin yung Kawikaan. Kawikaan.
chapter 22. Kawikaan, chapter 22. Verse 29. Verse 29. Basahin po natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Nakikita mo ba ang taong mahusay sa kanyang gawain? Siya'y tatayo sa harap ng mga hari. Hindi siya tatayo sa harap ng mga taong hamak. Ang mahusay, ibig sabihin, ito po yung masipag. Mahusay sa kanyang gawain, ibig sabihin, ito po yung mga taong masipag. At ano yung sabi po dito? Meron pong karangalan. Siya'y tatayo sa harap ng mga hari. Kung magiging masipag po tayo para sa gawain ng Panginoon, higit po tayong gagamitin ng Diyos para sa mga dakilang gawain pa po ng Panginoon. Sa huli, magkakaroon po tayo ng gantimpala. Sa ikalawang pagdating ng Panginoong Jesucristo, tayo naman yung gagantimpalaan. Pero kung sa kabaliktaran, magiging tamad po tayo doon sa gawaing ipinapagawa po sa atin, meron naman pong pagsaway. Ano yung sasabihin ng Panginoong Jesucristo? Ikaw na masama at tamad na alipin. Kung ganun, sa bagay na iyon, mapapahiya po tayo. Isa pa, yung mga taong hindi naligtas, kung magiging tamad po tayo, kawawa naman po sila. Tama po ba? Kung magiging masipag sana tayo, maliligtas sila. Pero kung magiging tamad po tayo, maantala yung kaligtasan po nila. Kawawa naman po sila. Sa Jeremias, chapter 8, verse 20, meron po ditong mga tao. Sabi nila, ang pag-aani ay nakaraan na, ang tag-init ay tapos na, at tayo'y hindi paligtas. Ang panahon ng biyaya ay tapos na. Yung panahon upang maligtas tayo ay tapos na. At ngayon hindi pa tayo naligtas. Yun yung sasabihin po nila. Yung mga kaawa-awang naliligaw na kaluluwa na hindi maliligtas at aabutan po ng 7 years tribulation. Alam po natin, pagkatapos ng rapture, papasok na sila sa 7 years tribulation, wala na silang pagkakataon para maligtas. At ano yung sasabihin nila? Tapos na yung panahon ng biyaya. At ngayon, hindi pa tayo ligtas. Kawawa naman sila. Ito po isang nakakalungkot po na isipin na natapos na yung panahon ng biyaya, pero marami pang mga tao yung hindi naligtas. Kaya nga, habang panahon pa ng biyaya, kailangan po nating mangaral ng mangaral. Kailangan po nating mag-imbita ng mag-imbita. Hindi po tayo dapat nagre-relax lang. Sa panahon ng Bible Seminar, kailangan po nating manalangin ng taimtim. Na sana maunawaan nila yung kaligtasan, na sana makinig sila ng maayos upang sila ay maligtas. Malapit nang matapos yung panahon ng biyaya. Alam po natin ito. Tama po ba? Lahat ng mga tanda ng ikalawang pagdating ng Panginoong Jesucristo nangyayari na. Dapat po tayong maging masipag. Isa pa, si Jose, nung magkaroon siya ng pagkakataon, hindi siya nag-alinlangan na i-evangelize yung kanyang mga pamilya. Nung magkaroon ng matinding taggutom, maging yung mga kapamilya po niya dun sa Kanaan, nagutom din. Kaya nga bumaba sila sa Ehipto para bumili ng trigo. Pagbaba nila sa Ehipto, nakita sila ni Jose. Sa umpisa, hindi siya nagpakilala. Pero sa bandang huli, nagpakilala po siya.
Ako'y ang inyong kapatid na inyong ibinenta. Ano yung sabi po niya? Buhay pa ba ang aking ama? Tawagin ninyo siya. Dalhin ninyo siya dito sa Ehipto. Tutustusan ko siya. Bibigyan ko siya ng pagkain. Tignan po natin. Sa verse Genesis chapter 45. Genesis chapter 45. Nung magkaroon siya ng pagkakataon para ma-evangelize yung kanyang para mailigtas yung kanyang pamilya, ginawa na po niya. Verse 9. Hanggang verse 11, babasahin ko po. Magmadali kayo, pumunta kayo sa aking ama, at sabihin ninyo sa kanya, ganito ang sabi ng iyong anak na si Jose, ginawa ko ng Diyos na Panginoon sa buong Ehipto. Pumarito ka sa akin, huwag kang magtagal. Ikaw ay maninirahan sa lupain ng Goshen at malalapit sa akin. Ikaw at ang iyong mga anak, ang mga anak ng iyong mga anak, ang iyong mga kawan, mga bakahan, at ang iyong buong pag-aari. At do'y tutustusan kita, sapagkat may 5 taong tagutom pa, baka ikaw at ang iyong sambahayan at ang lahat ng sa iyo ay maging dukha. So nakita ni Jose yung kanyang mga kapatid at nagpakilala siya, kawawa naman tong mga to. Wala din silang pagkain. Kaya nga ano yung ginawa niya? Tawagin ninyo yung aking ama, manirahan siya sa Goshen. At doon tutustusan ko siya. Ibibigay ko lahat ng mga kailangan nila. Verse 11, sabi po dito, sapagkat may 5 taong tagutom pa. Gusto din po ni Jose na ibahagi yung kasaganaang tinatamasa niya doon sa Ehipto. Gusto niyang ibahagi din sa kanyang mga angkan, sa kanyang mga kapamilya. May 5 taon pa ng taggutom. Kailangan ninyong pumunta. Yung 2 taong matinding tagutom, napakatindi. How much more pag umabot pa ng 5 taon? Mamamatay po sila. Kaya nung magkaroon si Jose ng pagkakataon, inimbitahan niya sila. Bibigyan ko kayo, ako yung magpapakain sa inyo. Hindi na ninyo kailangang bumili. Gaya ng alam na alam po natin, malapit na yung pagdating ng Panginoong Hesukristo. Kapag natapos na po yung rapture, wala na ding pagkakataon upang mailigtas yung mga tao. Wala na ding pagkakataon upang magligtas pa ng mas maraming naliligaw na kaluluwa. Ilan sa mga iyon? Mga kapamilya po natin. Mga malapit po sa atin. Mga mahal natin sa buhay. Kailangan din po natin silang iligtas. Nabigyan po tayo ng pagkakataon upang ma-evangelize sila. Kailangan po natin gawin yung makakaya po natin. Kailangan din po nating ibahagi sa kanila yung biyaya na natanggap po natin. Pagkakataon, bukas pagkakataon. Grand Bible Seminar na kung saan maaari po silang maligtas. Pagkakataon upang maimbitahan po sila. Dapat manalangin. Kailangan natin silang ipanalangin. John, tingnan po natin yung John chapter 9. Juan chapter 9. So Juan chapter 9, verse 4. Basahin po natin, sabay-sabay, 3, 2, 1. Kailangan natin gawin ang mga gawa niyong nagsugo sa akin, samantalang araw pa. Dumarating ang gabi na walang taong makakagawa. Samantalang may araw pa, samantalang narito pa tayo sa panahon ng biyaya,
samantalang mayroong pang pagkakataon dapat nating gawin yung gawain ng nagsugo sa atin. Ano yung gawain? Magligtas ng mga naliligaw na kaluluwa. Samantalang araw pa. Dahil pag dumating na, pag natapos na po yung panahon ng biyaya, wala na tayong magagawa. Wala na tayong magagawa para sa kanila. Kung ginawa naman po natin yung makakaya po natin para ma-evangelize sila, wala tayong pagsisisihan. Pero kung hindi natin ginawa yung makakaya po natin para ma-evangelize sila, malaking kalungkutan. Kailangan nating gawin yung mga gawa niyong nagsugo sa akin. Yung pagliligtas ng mga naliligaw na kaluluwa, huwag po nating ipagpaliban. Maliwanag po ba? Ngayon tignan po natin, isa pang aral, huli na po ito. Okay. Gising na. Huli na po ito, huwag kayong mag-alala. Isang bagay na kailangan po nating matutunan na dapat din po nating i-apply sa buhay po natin, si Jose, ibinigay niya yung kaluwalhatian sa Panginoon. Binasa na po natin ito. Balikan po natin Genesis chapter 41. Verse 16. Basahin po natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Sumagot si Jose sa Faraon na sinasabi, Hindi ako ang Diyos ang sasagot sa kapayapaan ng Faraon. Sumagot si Jose sa Faraon na nagsabi, Hindi ako ang Diyos ang sasagot sa kapayapaan ng Faraon. Hindi ako ang Diyos. Ibinigay po ni Jose yung kaluwalhatian sa Panginoon. Pagkatapos po nating makapangaral, pagkatapos po nating magsakripisyo at magligtas ng maraming mga naliligaw na kaluluwa at sila po ay naligtas, pagkatapos po na magamit po tayo para sa pagliligtas ng mas maraming naliligaw na kaluluwa, dapat po tayong magkaroon ng patutuo na kagaya kay Jose. Hindi ako ang Panginoon. Hindi ako ang Diyos. Lagi po nating tandaan na ang tao ay naliligtas sa pamamagitan ng kapangyarihan po ng Diyos. Okay po? Hindi sa pamamagitan po natin. Ginamit po tayo ng Diyos para ma-evangelize sila. Binigyan po tayo ng kalakasan ng Diyos para sila ay ma-evangelize. Pero yung nagligtas po sa kanila ay ang Diyos. Kapag marami nang naliligtas sa pamamagitan po natin, minsan inilalagay po ni Satanas sa puso po natin yung kaisipang ganito. Sa ating puso, sinasabi, marami na akong nailigtas. Si sister ganito, si brother ganito, naligtas sa pamamagitan ko. Huwag po. Pag dumating yung ganitong kaisipan po sa puso po natin, kailangan po nating tigilan yan. Kailangan po nating pigilan yung kaisipang ganito. Huwag po nating hayaan na yung lahat ng mga sakripisyo po natin mawalang kabuluhan dahil po sa ugaling ito. Ano yun? Yung pagiging proud. Minsan, dahil marami nang naligtas o marami na tayong ginagawa sa church, nagiging proud po yung puso natin. Nagiging mataas na po yung puso po natin. Pero huwag po ganun. Masisira po tayo doon. Masisira po kayo doon. Maraming mga tauhan dito sa Biblia na dahil nagtagumpay sila, sa bandang dulo, naging proud sila, kaya nga sila ay nasira. Unahin po natin si Haring David. Ano yung ginawa po ni Haring David? Nung ang kaharian ng Israel naging matatag na, ano yung ginawa po ni Haring David? Nagmataas din po yung kanyang puso. Ano yung ginawa niya? Pinabilang niya kay Joab yung mga lalaki na mayroong edad na 20 pataas. Pinabilang niya. Hindi niya pinabilang para sa Panginoon.
pinabilang niya dahil proud siya. Ano yun? Yung 20, yung mga lalaki na nasa 20 pataas. Sino po sila? Sila yung hukbo. Sandatahang lakas ng Israel. Kaya nga, mataas na yung puso ni Haring David. Marami na akong mga tauhan, marami na akong hukbo. Nagmataas po siya. Dahil sa pagmamataas na ito, dumating yung salot sa Israel. Ano yung ginawa ng Diyos? Maraming mga tao yung pinatay niya. Ganun din, kapag nagmataas ang puso natin, marami tayong nagagawa sa church, marami tayong naililigtas ng mga naliligaw na kaluluwa, minsan nagmamataas po yung puso po natin. Pag nangyari po yun, hindi na tayo gagamitin ng Diyos. Tigil na, wala na. O kahit nakapagligtas po tayo ng isa lang naliligaw na kaluluwa, kailangan tigil na. Huwag na nating isipin dahil sa akin kaya siya naligtas. Huwag po ganun. Dahil sa akin kaya kayo naligtas, hindi po ganun. Kailangan nating ibigay yung kaluwalhatian sa Panginoon. Sa Biblia din po, mababasa po natin yung mga tauhan dito sa Biblia na ibinigay yung kaluwalhatian sa Panginoon. Ano yung nangyari sa buhay po nila? Nagtagumpay sila. Kahit na sila ay naghirap, kahit sila yung ginamit ng Diyos, pero nung magtagumpay sila sa kanilang gawain, ibinigay po nila yung kaluwalhatian sa Diyos. Isa sa kanila, eto nga po si Jose. Si Daniel, ganun din si Apostol Pablo. Sabi niya, sa biyaya ng Diyos, ako ay ako. Dahil sa biyaya ng Diyos, kaya ako ay ganito ngayon. Hindi ako nakapagligtas ng mga naliligaw na kaluluwa o hindi ako nakapagtatag ng maraming church dahil sa sarili kong karunungan, dahil sa kalakasan ko. Ito ay dahil sa biyaya ng Panginoon. Sa huli, dahil ibinigay ni Jose, o nabuhay po siya para sa Diyos, at ibinigay ni Jose yung kaluwalhatian sa Panginoon, ginawa naman po siyang dakila sa Ehipto. Ganun din naman. Kung mabubuhay po tayo para sa Panginoon, kung gagamitin po natin yung buong buhay po natin para sa Panginoon, at kung ibibigay po natin yung kaluwalhatian para sa Panginoon, meron din naman po tayong gantimpala. Huling talata po natin, tingnan po natin, Mateo. Mateo chapter 16. Verse 27. Basahin po natin. Huling talata po natin ito. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat darating ang anak ng tao na kasama ang kanyang mga anghel sa kaluwalhatian ng kanyang ama at kanyang gagantihan ang bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Alam nyo, napakaganda po nito. Si Jose, nung nabuhay po siya, ginamit niya yung buong buhay niya para sa Panginoon, itinaas po siya ng Diyos. Ganun din po, kung gagamitin po natin yung buhay po natin para lamang sa Panginoon, meron din po tayong malaking gantimpala. At ang kanyang gantimpala at kanyang gagantihan ang bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Ngayon po, ito yung dahilan kung bakit tayo nagpapatuloy sa buhay po natin. Ito yung dahilan kung bakit nagsasakripisyo po tayo. Yung pagpunta sa langit, nasa atin na po yun. Yun ay buhay na pag-asa. At yung isa pang dahilan kung bakit tayo nagsasakripisyo ay para pag tumayo tayo sa harapan ng Diyos, tanggapin po natin yung dakilang gantimpala at hindi po tayo mapahiya. Tama po ba? So ngayon, pinag-aralan po natin yung mga aral patungkol po sa buhay po ni Jose, patungkol dun sa panaginip ng Faraon. Yung panaginip ng Faraon, sumisimbolo po siya, meron po siyang daladalang mabuting balita, masamang balita.
Panahon ng biyaya, panahon ng walang hanggang pagkapuksa. Ganun po, alam po natin yung paparating na kapahamakan. Kaya nga, bilang isang Kristiyano, layunin po natin na magligtas ng mas marami pang naliligaw na kaluluwa. At sa gawaing ito, dapat magkaroon po tayo ng magandang attitude o pag-uugali kagaya nung kay Jose. Una, siya po ay naghanda. Naghanda siya ng kamalig. Ganun din po, kailangan din po nating maghanda. Ihanda din po natin, higit sa lahat yung puso po natin. Naging masipag si Jose. Ganun din po dapat po tayong maging masipag. Hindi siya nag-alinlangan nung magkaroon siya ng pagkakataon para mailigtas yung kanyang buong pamilya. Ganun din po, ngayon ng pagkakataon, Grand Bible Seminar upang maligtas yung buong pamilya po natin. Kailangan po nating sunggaban yung pagkakataon na ito. Huli, ibinigay niya yung kaluwalhatian sa Panginoon. Kung gagawin po natin ito, bandang dulo, pagtayo po natin sa harapan po ng Diyos, tatanggap din naman po tayo ng dakilang gantimpala. So ito po, pinag-aralan po natin ito. Sana po, lagi po natin itong tatandaan. Paparating na, bukas na yung Grand Bible Seminar po dito sa Castillejos. Manalangin, magsakripisyo, sama-sama magkaisa para po sa pagliligtas ng mas marami pang naliligaw na kaluluwa. Gawin po natin. Tama po ba? Tama po ba? Tama po ba? Okay. Maraming salamat po. So tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Dakilang Diyos, banal at mapagpalang Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita. Ngayon po ay pinag-aralan po namin yung patungkol sa panaginip ng Faraon na kung saan nagkaroon ng masaganang ani at matinding tagutom. Ganon din po kami po ngayon ay nahaharap sa masaganang ani na kung saan pwedeng maraming mga naliligaw ang maligtas sa pamamagitan po ng sakripisyo at sa pamamagitan po ng buhay po namin. Dahil alam po namin na pagkatapos ng biyayang ito, masaganang biyaya, ay darating din po yung walang hanggang kapahamakan. Kaya nga pakiusap, tulungan niyo po yung bawat isa po sa amin na magawa yung katungkulan po namin upang magligtas ng mas marami pang naliligaw na kaluluwa. Basbasan niyo po yung brothers and sisters ng Castillejos Church sapagkat naka-schedule yung kanilang Grand Bible Seminar. Bigyan niyo po sila ng kalakasan, katapangan upang mangaral at mag-evangelize ng marami pang mga naliligaw na kaluluwa. Ganun din po, basbasan niyo po yung mga leaders ng Castillejos Church upang pangunahan po nila yung pagsasakripisyo, Panginoon. Naway magamit yung kanilang buong buhay, buong lakas para lamang maluwalhati ang Panginoon. Basbasan niyo din po yung nangunguna po sa kanila, si Pastor Park Dongwan at ang kanyang buong pamilya. Bigyan niyo siya ng kalakasan, karunungan upang sa ganun ay sa pangangalaga sa iglesia, sa iyong iglesia, ay magampanan po ito sa pamamagitan ng tulong at kapangyarihan ng banal na Espiritu. Maraming salamat po, Panginoon. Sa Grand Bible Seminar, pakiusap, kumilos po kayo. Sapagkat kung wala po ang tulong ng banal na Espiritu, wala po kaming anumang magagawa. Maraming salamat po, Panginoon. Lahat ng ito ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Maraming salamat po.